Good morning po. Pwede po ba natin kamayan yung mga nasa tabi natin? I-greet po natin sila ng isang magandang umaga. At sa mga nanonood po sa atin sa ating Facebook Live, isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan, masaya po kaming makita kayo at makasamang magpuri muli sa ating Panginoon. Good morning po. Good morning. Morning. Praise. Good morning, good morning. Sige po. Sa umagang ito po, alam ko po na tayong lahat ay hindi pinabayaan ng Lord sa nakarang linggo. Amen po ba? Sige po, samahan niyo po ako sa isang panalangin ngayong umaga. Heavenly Father, salamat po Panginoon dahil binigyan niyo po kami ng desire na pumunta dito upang magpuri sa iyo, Panginoon, upang makasama ang mga kapatid namin at papurihan ka sa umagang ito. Salamat po, Lord, dahil tapat ka lagi sa aming mga buhay at hindi ka nagbabago, Panginoon. At lahat ng meron kami ay nagmumula sa iyo. Hindi mo kami pinababayaan at hindi niyo po kami pinagkukulang, Lord. Lahat you provide, Panginoon. Salamat sa faith na meron kami sa umagang ito na kaya kami nandito, Lord, upang mapapurihan ka, upang makatagpo ka, Lord, at kasama ng aming mga kapatid. Kaya sa umagang ito, Lord, we expect po na ma-encounter ka nga po namin, Lord, ng sama-sama at sama-sama kaming aawit, Panginoon, sa iyo. Sama-sama kaming makikinig ng iyong salita, Panginoon. At hanggang sa mag-penetrate ito sa aming mga puso at magbago nga po yung aming mga buhay. Salamat, Lord. Patuloy na pumagitna ka. Ikaw po yung magsaayos ng lahat. At ikaw lamang ang madakila at mapapurihan sa Sunday service na ito. Salamat po. To you alone, the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Sa umagang ito po, patuloy po nating papurihan ang ating Panginoon at sabay-sabay po natin siyang awitan. Sige po. Lahat po ng bagay ay nagre-revolve sa ating Panginoon at lahat na meron tayo, nakikita natin ay sa Panginoon. Amen po ba? Kaya patuloy natin siyang papurihan. Hallelujah.
praise, Panginoon, na patuloy ka naming pupurihan, Lord, sapagkat karapat-dapat ka nga po, Panginoon, na papurihan sa aming mga buhay. Patuloy po namin kayong aawitan, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ka naming papupurihan, O God. Salamat, Father, for what you've done on the cross, O God. Kaya patuloy kaming aawit po. Patuloy kaming lalapit sa iyo, Panginoon. You sing, oh Lord. Oh Lord, you search me. Yes, God. You know my way. Even when I failed you, I know you love me. Your holy presence is surrounding me, surrounding me, and in every season, in every season, I know you love me. We sing, I know you love me. And at the cross, I bow my knees. Where your blood was shed for. Yes, God. There's no greater love than this. And you have overcome. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Thank you, Jesus. Yes, God. Hallelujah. Sing, you go before me. Hallelujah. You go before me, and you shield my way. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. I know you love me. You love me. Sing at the cross. At the cross I bow my knees. Where your love was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me? Oh, we sing at the cross. At the cross I bow my knees. Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Yes, God, glory fills the highest place. What can separate me? We sing, you torn our veil, and you made a way. When you said that it is time, take you torn our veil. You made a way. When you said that it is time. Oh, you see, when the earth fails, hallelujah. Thank you, God. We sing, and when the earth fades, and when the earth fades,
falls from my eyes. You stand before me. I know you love. Yes, God, we know that you love us. You love me. Come on, church, we sing. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me? Now we sing at the cross. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than sing. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done, you tore the veil. You made a way. When you said that it, come on, we sing. You tore the veil. You tore the veil. Come on, sing. You tore the veil. Yes, God, thank you. You said that it is done. You tore the veil. Thank you, God. You made a way. Thank you, Jesus. When you said that you tore the veil. You made a way. Yes, God. When you said that it is done. Thank you, Lord. You tore the veil. You made a way. When you said that it is done. Yes, God. Hallelujah, Father. Thank you, Father, for what you've done on the cross. Because of what you've done, oh God, we are saved. And we have a way now, Jesus, to come to the Father once again. Thank you, God. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's give the best clap of praises for the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
pray. Father in heaven, we acknowledge your goodness and your faithfulness sa aming mga buhay. Salamat sa mga bagay na patuloy na ginagawa mo sa amin, and we acknowledge that you are God and there's no one beside you. Salamat dahil uh, you never stop loving us. You continue to sustain us and give us whatever we need, and with that, Lord, we are grateful, and we come before you this morning with a humble heart. Cleanse us. We are in need of your grace and your mercy. Transform us into the likeness of your Son Jesus. And patuloy nga na ma-encounter ka namin this morning. And prepare our hearts and our mind. Let the Holy Spirit minister to us. And may we experience your presence as we serve one another, our brothers and sisters na narito. Patuloy na makita namin ang mukha ni Jesus as we hear your word and as we fellowship with one another. Salamat nga, Panginoon, and we are expectant of what you will be doing this morning in each and every one of us. Minister to us, speak to us, this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Tayo po'y makakaupo na. Palakpakan nga po natin ang Panginoon sa umagang ito. Wait lang po. Yeah. Yan. Ayan, once again, good morning po sa bawat isa. So, before we continue to with our series ngayong linggong ito, ay announcement lang po muna. Yan. Yan. Merry Christmas! So, next week, next Sunday, ang atin pong celebration ang ating Christmas celebration. So, gaganapin po ito, syempre, dito po sa ating iglesia, po sa lugar natin. Mag-start po tayo ng 9 to 3. So, please take note of all these details, although i-announce pa rin naman to sa ating group chat. So, 9 a.m. to 3 p.m. At magkakanya-kanya po tayo ng dala, pwedeng per family. So, kung masosobrahan nyo for sharing, mas mabuti. And kung meron po kayong iimbitahan po na mga kaibigan, you can prepare din para sobrahan nyo na din po yung inyong dala para buo sa kanila, mga kaibigan, kapamilya. So, pwede nyo pong sobrahan yung inyong prepare for the lunch. So, ano pa po ba? Ini-encourage ko po ang bawat isa na mag-provide po ng mga raffle gifts, items, mas madami, mas better, yan, para ma-share po natin sa ating mga kapatid sa Panginoon. So, per D group, mag-usap din kayo kung paano ba kayo sharing din, kung gusto nyo sharing para mayroon lang ang bibili. So, basta, kayo na po ang bahala. So, mag-prepare po tayo ng pang-raffle. And then, ilagyan nyo po ng inyong pangalan at saka, kumbaga, estimated value. Tapos, yung ushers po natin ang mag-collect next week para sila na rin po ang bahala to categorize po yung mga raffle items. Pwede nyo pong
kung meron pong magpaparapol ng sasakyan at saka house and lot, okay na okay po yun. Wala pong problema. Open po kami doon. So, yan. Ah, tapos, yan, kung may mga gusto mag-special number, sabihan lang po sila Ate Fatima and Caleb if you want to perform. Ayan. And yun, ang color coding, ang team po natin ay, kung makikita nyo, gold and navy blue. So, whatever po na color, navy blue or yellow or gold, ayan, okay po. Pero kung walang-wala talaga, di may white. So, yun po. Yan. So, let's continue to pray and let's continue to celebrate the goodness of our Lord. So, anyway, bago natin isipin yung matatanggap nating mga aginaldo at regalo next week, ay patuloy po tayo sa ating serye. Yan. Ang buksan muna natin ay ang mabuting balita. At yan po ang ating serye nitong mga nakaraang linggo. Ang pinakamagandang regalo na maihahatid natin sa bawat isa. So ang title ng ating sermon ngayon ay The Four. The Four. Hindi po natin pag-uusapan yung pelikulang The Fantastic Four, yung mga ganun, hindi po yun. Yung The Four, ibig sabihin po ng The Four ay The Four Symbols. Yan, The Four Symbols. Ito po ay shortened version ng Four Spiritual Laws. Kung familiar po kayo sa Four Spiritual Law na Gospel illustration, hango siya doon pero mas simplified, mas binigyan ng diin yung simbolo para madaling matandaan. So itong Four Truths of the Gospel message ay napakahalaga na maunawaan natin. So pag-uusapan natin yung apat na simbolo na yan. Symbols, yung unang symbol ay yung puso, tapos yung symbol ng division, di ba? Yung symbol ng cross and then yung symbol ng question mark. So iisa-isahin po natin ang lahat ng yan ngayong umagang ito and let's prepare our hearts kung ano man yung gustong sabihin ng Panginoon sa bawat isa, gustong i-remind ng Panginoon. Marahil alam na natin to pero ito yung mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito yung apat na katotohanan na kailangan na maging maliwanag sa atin in terms of our relationship with God. So, first symbol ay yung symbol ng puso. Yan. And yung simbolo ng puso na yan ay nagre-represent ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Can we say to one another, God loves us? O, diba? God loves you. God loves you unconditionally. He knows you. And He wants to be close to you. Yan. Take note of that. God loves you unconditionally. Kilala ka niya and He wants to be close to you. He wants the best for you and offers you a fulfilled life that goes beyond death. Tagalogin po natin, mahal ka ng Diyos nang walang pasubali. Kilala ka niya at gusto niyang maging malapit sa iyo. Nais niya ang pinakamahusay para sa iyo at nag-aalok siya ng isang ganap na buhay na higit pa sa kamatayan. Pwede bang i-recite natin to at kausapin niyo yung katabi niyo at pwede bang banggitin natin tong mga katotohanan ito? Pwede ba yon? Pwede ba sabay-sabay? Sige nga, yung by twos, pwedeng yung isa muna magsasalita and then after nung isa, yung isa naman. Okay? Ready? 1, 2, 3, go! Yan. Okay, next. Yung isa naman. Mag-usap kayo, mag-usap. Pwedeng tumingin konti dito, pero yan.
And ito po ang ah, this is the reality po na talagang gusto po ng Diyos na maging close sa atin. God wants to be close to you. Marami po ang hindi na iintindihan ito. Akala natin ang Diyos po ay masungit, na kapag nagkamali tayo, gusto ng Diyos na parusahan tayo. At yun yung tingin natin sa Kanya. So, we relate with Him na parang kailangan nating sumunod sa isang patakaran, and we don't want to say God as a Father, and parang ganun yung naging impression natin sa Kanya. Pero ang reality, ang puso ng Diyos, gustong-gusto tayong makaugnay. Kaya mahal na mahal po tayo ng Panginoon. And sabi sa 1 John 4:16, at alam natin at naniniwala tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam natin, we know that, at naniniwala tayo doon na mahal tayo ng Panginoon. Kaya lang, may problema. And ito yung isang truth na kailangan maintindihan din natin. Merong isang malaking problema. Though God loves us, by nature, we live apart from God. Yung reality, because of our sinful nature, na-divide tayo. Parang yung simbolo ng division, nahiwalay tayo. Diba? Hinati tayo, parang ganon. Separation. Yung simbolo ng division means separation. So, by nature, we do not ask about God. We mistrust Him and go our own ways. That is what the Bible calls sin. Sin separates us forever from God and the life He has in store for us. We think about sin as violation lang sa mga utos. Diba? Pagka tiningnan natin ang kasalanan, ang nasa isip natin, hindi ako sumunod sa rules na to. But in reality, sin is telling God, ako na ang bahala sa sarili ko. It's about me. I'll go my own way. Diba? Kung ano yung magpapasaya sa akin, diba? Self-centeredness, sin. I in the center. Self-centeredness, self-pleasure, self-reliance, self-glorification, and nakasentro ang sin sa sarili. And in reality, sabi dito, we do not ask about God. Sabi nga sa Romans chapter 1, though we know God, diba, sabi, though they knew God, sabi ni Apostol Pablo, but they did not honor God nor give thanks to Him. Para bang hindi kasali ang Diyos sa mga buhay natin. We live like there's no God, though we believe in Him. Though we think na naniniwala tayo sa existence niya, pero as if nabubuhay tayo nang hindi natin siya kasama. And ang tawag doon, living nang walang relasyon sa Panginoon, or hindi tayo na namumuhay na may pananampalataya. Sabi sa Tagalog, sa likas nating katangian, hindi natin hinahanap ang Diyos. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya at nagpapatuloy tayo sa ating mga sariling landas. Iyon ang tinatawag ng Biblia na kasalanan. Ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin magpakailanman sa Diyos at ang buhay na inilalaan natin para sa Kanya. Because of our fallen nature, naturally, we go our own ways. Whether conscious tayo dyan or hindi. Pansinin nyo na lang. Imagine niyo kung may mawalan kayo ng isang cellphone na napakaganda, na tinre-treasure nyo, mga iPhone. Ano bang latest iPhone ngayon? Pag na-misplace nyo siya at hindi nyo siya makita sa tingin nyo, hahanapin nyo ba yun?
Halagang magkano kaya yon? 60, 70? Diba? Tapos, kaya Oppo lang ako okay lang maano eh. Pero kahit Oppo, nandun yung mahalagang contacts, kahit na, yung basta mahalaga siya di ba? Diba? Diba? Isipin nyo, mahalagang bagay sa inyo. Nawala yung asawa nyo, hahanapin nyo ba? Sa mall, magsasarado na yung mall. Kasi, ingat po sa mga pamimili ngayon Oh, 'di ba? Mawala yung anak natin sa mall dahil biglang kung saan man tumakbo. 'Di ba? Hanapin natin, mahalaga sila sa atin no? Ito yung tanong ko. Yung kaugnayan nyo ba sa Diyos hinahanap nyo? Lalo na kung aware kayong wala tayong kaugnayan sa Kanya o hindi tayo nakikipag-ugnay sa Kanya. Do we seek Him? Sabi ng Bible, seek Him and find Him. If you seek Him you seek Him and you will find Him. If you find Him, or if you seek Him with all your heart. Yung tipong talagang wala. Naalala ko, parang 3 years ago yata, nawala yung isang cellphone ko talaga na first time kong hindi talaga ako nawawalan. Pero may sakit kasi ako noon, hindi ko malaman kung saan. Talagang tinatrack ko sa GPS, whatsoever, kasi ang habol ko talaga yung mga files na nandun. Hindi talaga yung cellphone. Pero talagang magsusumikap akong hanapin siya. Pero wala talaga. Naalala ko ang kwento nila Pastor Voltaire. Na-misplace yung iPhone. Hindi pa tapos babayaran, di ba? And we'll find ways para ma-retrieve lang yung mga mahalagang bagay. And how much more our relationship with God? Do we find ways just to be with Him and to be close to Him? Kasi ginawa na ng Diyos yung pamamaraan para lumapalapit sa atin. Tayo ba? Do we seek Him and find Him? Sabi po ng Romans 3:23 and Isaiah 59:2, pinara-praise ko lang at pinagsama. Sabi dito, I'm separated from God through my sins and failures. I ignore God. I do not trust God. Sabi yan, paraphrase version ng Romans 3:23 and Isaiah 59:2. And I'm separated from God because I decided to go my own way. Sin is more than just violation ng law. Ang sabi ng Jeremiah, ang sabi ni Jeremiah sa sina, my people had committed 2 evils, 2 evils lang, 2 kasalanan lang sa ibang translation, had committed 2 sins. First, they had forsaken me. And second, they create for themselves broken cisterns, mga sirang sisidlan that can hold no water. Ibig sabihin, mga bagay na tingin nila magpapasaya at magsasatisfy sa kanila. Yun lang ang kasalanan ng tao. Iniwan natin siya at gumawa tayo ng mga sirang sisidlan na sa tingin natin makakapawi ng uhaw natin. So, nahiwalay ako sa Diyos and that's the reality. That's the truth that we need to admit. Sa pamamagitan ng ating mga kasalanan at kabiguan, hindi natin pinapansin ang Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala sa Diyos at nahiwalay tayo sa Kanya dahil nagpasya tayong mamuhay sa sarili nating pamamaraan. And that's our condition. That's our fallen, sinful nature. At yan po ang kailangan mabago sa atin. Kahit mahal tayo ng Diyos, kaya lang hiwalay tayo sa Kanya. At napakaganda ng ginawa ng Panginoon na kahit hindi natin siya hinanap niya tayo. Ulitin ko po, na kahit hindi natin siya hinahanap niya tayo at gumawa siya ng pamaraan para magkaroon ng muling pagpapanumbalik ng relasyon na nawala. And ito yung simbolo ng cross. Jesus took the place on the cross just to bring us to God. We deserve death. We deserve to be eternally punished by God.
but yet, while we were still sinners, Christ died for us. And ito po yung pundasyon ng ating pananampalataya. Jesus gave everything for me. Sabihin mo nga sa katabi mo, Jesus gave everything for you. God's Son, Jesus Christ, took our place on the cross, taking the consequences of sin upon Himself. He died but rose again from the dead, and in doing so, He bridged the separation between ourselves and God. So, nagkaroon ng tulay para muling manumbalik yung napakasayang relasyon ng Diyos at ng tao noong una pa man. Noong unang panahon, si Adan at Eva ay merong napakasaya at perpektong kaugnayan sa Panginoon. But they chose to, more than disobedience, they think may iba pang magsasatisfy sa kanila bukod sa Diyos. At doon nagsimula ang kasalanan. Pero binigay ni Jesus ang lahat para sa atin, ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na pumalit sa ating lugar sa krus, tinanggap ang mga Sa paggawa nito, tinulay niya ang paghihiwalay sa pagitan natin at ng Diyos. So sabi sa 1 Peter 3 verse 18, Christ suffered for our sins once for all time. He never sinned, but He died for sinners to bring you safely home to God. Para ibalik tayo, diba, sa ating kaugnayan sa Diyos. He suffered physical death, but He was raised to life in the Spirit. He rose from the dead on the third day. So, sa Tagalog, sabi dito, sapagkat si Kristo ay minsan lamang namatay dahil sa mga kasalanan. Siya na walang kasalanan para sa mga makasalanan upang maiharap kayo sa Diyos. Namatay siya ayon sa laman, ngunit muling binuhay ayon sa Espiritu. So nakita natin yung tatlong simbolo na mahal tayo ng Diyos, gusto niya ng kaugnayan, by nature ay ayaw natin sa Kanya. Ayaw natin sa Kanya at we were because of our sinful nature, we deserve the punishment, the consequences of our sins. And yun po ang death. We deserve death. That's what we deserve. But out of His great love for us, He gave His only begotten Son. Praise. And we know these truths. Alam po natin itong mga katotohanan ito at but sometimes nandito siya, hindi siya bumababa dito. And I pray that these truths will really affect not just your mind but your heart and your whole being. Dahil yung truth hindi yun magbabago, pero magiging effectual lang itong katotohanan na to sa buhay natin kung magre-respond tayo sa pananampalataya. Dahil mayroong pang-apat na simbolo. Ano nga ba yung pang-apat na simbolo? Itong question mark na ito. Merong katotohanan na mahal ako ng Panginoon. I'm a sinner, but kahit ganun ang condition ko bilang tao, minahal pa rin ako ng Panginoon at nagbigay siya ng daan para imbis na ako ang magbayad ng kaparusahang nararapat sa akin, binigay niya yun kay Jesus. Jesus took all of it. Now, anong response natin dun sa mga katotohanan ito? We may know this truth,
Pero kung hindi tayo magre-respond sa ah, sa mga katotohanan ito, it will not be effectual sa ating mga buhay. Wala siyang effect. And I pray that the Holy Spirit will convict us and come to, and as the Holy Spirit convict us, may we come to our senses and respond in faith and repentance. Dahil ang simbolo ng question mark ay ito po. Will I choose to follow Jesus? Will I choose to follow Jesus? You may know the truth, and it should set us free if we choose to believe in Him, if we choose to come to Him in faith and repentance, to admit na talagang wala tayong magagawa, that we are broken sinners, that we are in need of Him. Sabi dito, Jesus has restored the relationship between us and God. Now we can choose to live with God by accepting the gift through faith and by trusting Him. Tagalogin po natin, pipiliin ko bang sumunod kay Jesus? Knowing na binigay niya na ang lahat-lahat, na ginawa na niya ang pamamaraan para sa atin, ang tanong po natin sa lahat ay, pipiliin ko bang sumunod sa Kanya at manampalataya? Sabi po sa John chapter 5 verse 24, I tell you the truth. Whoever hears and believes Him who sent me has, ito po yung reward, eternal life, will not be condemned, and has crossed over from death to life. Whoever hears and believes. So narinig nyo na yung katotohanan. Will you believe na si Jesus lang ang tanging daan, the only way to God? And if you believe, you will have eternal life. You will not be condemned. Diba? He has crossed over from death to life. So makukuha nyo na yung eternal life ngayon na. Ang sabi dito, has eternal life, has present. Meron ka na ngayon na, hindi pa after mong mamatay. And yung future, wala nang judgment for you. There will be no condemnation for you in the future when the judgment day ay dumating. You will not be condemned. And merong nangyari sa'yo. Dati, namumuhay ka, spiritually dead ka, pero you have, nalampasan mo na yon. Yun yung reality if you have this relationship with Jesus Christ. Ano pa? Ano pa yung mga sabihin na nating gifts, mga regalong, napakagandang regalo bukod sa aguinaldo at 500 sa Pasko. Diba? Sabi dito, to all who did receive Him, to those who believe in His name, Jesus, He gave them the right to become the children of God. Tatawagin tayong anak ng Panginoon. Na ako, dati akong kaaway ng Diyos, pero ngayon anak ako ng Diyos. Kaya mas gusto ko pagka nag-i-speak ako sa labas, gusto ko pong pinapakilala ko, yun yung tangi kong credentials. Yan. Kasi kalimitan pag may mga speaking engagement sa labas, ano yung mga position mo, ano yung mga tinapos mo. And I want to make sure na gusto kong sabihin na ang aking tanging credential ay anak ako ng Diyos. Na dati akong makasalanan pero tinawag na niya akong makatwiran. Binigyan niya na ako ng righteous robe na si Kristo lang ang tanging dahilan. And napakaganda po na ma-realize natin na anak tayo ng Panginoon. Ang sabi pa dito sa 1 John 5:12, He who has the Son has life, and he who does not have the Son does not have life. And you know if you have the Son and you do not have the Son. Alam natin he who has the Son has life. Alam natin kung hawak natin yung cellphone natin o hindi. Alam natin kung meron tayong pera sa ating bulsa o wala. Alam natin kung may Kristo tayo sa ating puso o wala. And I tell you,
God is offering you right now a free gift. A free gift of close relationship with Him. And in His presence, there is fullness of joy. And in His right hand, there are pleasures forevermore. Walang walang makakakumpara. Nothing compares to that joy and peace that we have in Christ. Now the question is, we know the truth. You hear the truth. You have that choice to believe or to reject Jesus or the gospel. But another question, how can I be sure? Paano ako makakasigurado na anak na ako ng Panginoon? How do you know that you are saved? How do you know that you have already passed from death to life? How do you know you possess eternal life? And ito pong tatlong truth na ito ang magbibigay ng garantisya sa atin na tayo po ay merong kaugnayan sa Panginoon. Una, yung witness ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Sabi sa Romans 8:16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi si pastor, hindi yung leader, hindi yung kapwa mo believer. It's the Spirit of God that will testify to our spirit that we are children of God. How to receive the Holy Spirit? How to have the Holy Spirit in our lives? Sabi ni Apostol Pablo in Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized, every one of you, in the name of our Lord Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Sabi sa Tagalog, pagsisihan nyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautis po kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu ng Diyos. Repentance and faith goes together. Yung meaning ng repentance, kung titingnan talaga natin sa original na pagkakasulat at pagkakadefine ng repentance, it comes from the Greek word metanoia. It is a change of mind. And if you believe something, kailangan may magbago ang isip. Kaya laging, it's always in the mind. Pero, pag sinabing mind, it involves our whole being, mind, heart, and soul. So, when Peter, sa context po ng Acts chapter 2, si Peter po nag-present ng gospel. Sabihin na natin 100,000 to 200, or sabihin na natin 100 to 900,000, we don't know for sure the exact number, pero daang libong tao nag-share siya ng gospel at ang sabi ng Panginoon, at ang sabi ng mga, ang pagkaka-describe ni Luke doon sa nangyari doon sa mga tao, they were cut to the heart. At ang sabi ng mga tao, Lord, sabi doon sa mga apostol, anong dapat naming gawin? At ang sabi ni Peter, repent and magpabautismo kayo. To be baptized is to be one with Christ. Yun po ang ibig sabihin ng baptism. Sumama sa kamatayan ni Kristo, mamatay sa ating sarili, sa lumang pagkatao, ilibing, sabi sa Romans chapter 6, malibing, make sure tama ang pagkakalibing para di magmulto. Ba? Pero babangon muli. May panibagong buhay so that we can walk into the newness of life. Yun po yung nangyayari when we come to Christ in repentance and faith. So, and we will receive the Holy Spirit. The Holy Spirit will continue to convict us and yung banal na Espiritu ang magpapatunay sa atin. So, ano pa? How can we be sure? Bukod sa witness ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, yung salita ng Diyos. The Word of God. Sabi dito,
ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago at mapangahawakan natin. God is not man. Hindi siya tao. Ang Diyos ay hindi tao. That He should lie, nor a son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Nangako siya. Hindi niya kaya tutuparin? Siguro sa tayo, di ba? Sometimes we fail to fulfill our promise. Pagbago tayong ikakasal, talagang pagsisilbihan kita, mamahalin kita, magiging buhay prinsesa ka. Pero hindi ko na-fulfill pala yun. Diba? Minsan we fail to fulfill our promises. Yung mga mag-asawahan dyan, natatandaan nyo pa ba ang pangako nyo sa isa't isa? Sabi mo, dadalhin mo ako sa Italy. Nung nanliligaw ka, bakit ngayon? Pero ang Diyos, pag sinabi niya, tutuparin niya. Ang tanong lang, do you believe it? Do you believe? And ito yung we need to, gusto kong bigyan to ng emphasis talaga. Whether you are a new believer or nandun ka sa proseso ng pagkilala sa Diyos or matagal ka na sa Panginoon, ito pa rin ang napakahalagang kailangan nating i-practice, matutunan, ipamuhay. Ito pong living by faith. God's love for us will never change regardless of ano yung nararamdaman nyo. And ito yung challenge sa maraming mga Kristiyano. Bakit hirap na hirap tayong lumago sa Panginoon? It's because we lack faith. Or siguro to give emphasis, we lack trust. When we fail to do something para sa Panginoon, we think nagbabago ang Diyos sa atin. And nag-iiba yung response natin sa Diyos. Madalas self-condemnation yung nararamdaman natin. Ito po yung fundamental truth na gusto ko pong i-angkla yung aking mga paa. And yung pag-ibig ng Diyos ay perfect. That's why napakadali sa ating ma-fall into the performance trap or religiosity because naaalis natin yung mga paa natin sa katotohanan ito na mahal tayo ng Panginoon. At sometimes by doing something for God, we think God's love will grow and grow. Alam mo yun, gagawa ako ng mabuti, attend ako ng service, gagawin ko ang lahat ng maganda para sa Panginoon para maramdaman kong mahal na mahal ako ng Panginoon. Insulto po yun sa Diyos. We insult God if we think God's love for you will grow because of your performance. And ang sarap isipin, ang sarap mamahinga. Kahit nakakapagod sa ministry, pero ang sarap mamahinga sa pag-ibig ng Panginoon. With that reality and truth that God loves you, whether you fall short or whether our identity will not be hindi siya nakabase sa ating failures nor our achievement for the Lord. It is based on who Christ is. So, yung reality ng katotohanan na ito ay hindi magbabago. Ang tanong lang, anong susundin mo? Yung feelings mo o yung truth? Will you exercise faith sa lahat ng katotohanang sinasabi ng Diyos o sa nararamdaman mo? Hindi ako tatanggapin ng Diyos kasi hindi pa ako nagbabago.
Talagang hindi ka makakapagbago kung hindi ka lalapit sa Diyos. Hindi mo kaya ng magbago sa sarili mong kakayahan. Kaya ang gusto lang ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Pero hindi ang parang iba pa yung pakiramdam ko eh. Will you base your faith on your feelings or sa truth ng Panginoon? And how do you know you are saved? Pangatlo, a changed life. Sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, kaya't sino man ang nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. At ang lumang bagay ay lumipas na. Tingnan nyo, ang lahat ay naging bago. Hindi man magbago ang mga itsura natin, pero we know deep inside may nabago sa loob. And patuloy na binabago pa ng Panginoon. So ano yung assurance? The Holy Spirit, the Word of God, and the transformation na makikita natin sa ating mga buhay. That's why napakahalaga ng discipleship because we need one another to grow more dito sa relasyon natin sa Panginoon. So, sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. 2 Corinthians 5:15, and he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again. He chose us. God chose us. Ang Diyos ang pumili sa atin. Minahal niya tayo regardless of our condition. Diba? For the purpose na ibalik yung original na disenyo ng Diyos sa atin. Ano yun? Yung mamuhay ng may kabanalan sa harapan niya. Hindi niya tayo iniligtas ng wala lang. Kundi meron siyang gustong ibalik na original, ibalik ang tao sa original na pagkakalikha. Yung may kaugnayan sa Diyos, lumakad ng matuwid sa harapan niya at mamuhay ng para sa Kanya. Sabi sa Colossians 2:6-7, so then, just as you receive Christ, if you really receive Him, if you receive Jesus Christ as Lord, sabi dito, as Lord, continue to live in Him. If you receive Christ, sabi dito, you will continue to live in Him. At ano sabi dito? Rooted and built up in Him. Strengthen in the faith as you were taught. Kaya mayroong discipleship. Dahil yung paglalim, yung pagpapatuloy, yung pag-uugat natin para sa Panginoon ay mangyayari sa continuing discipleship after we receive Jesus Christ. So, ito po yung new life na ina-expect natin. If we receive Christ, ito na, meron na tayong bagong buhay. And to grow our relationship with Jesus, we need to read the Bible. Sabi dito, in the Bible, you will discover God and His will and how people live with God. Make it a habit to read the Bible daily. So ito po yung challenge ko sa atin. Kahit bago ka o matagal na, ito pa rin ang pinakang mahalagang pundasyon at kailangang i-grow. Read your Bible, pray every day. You can talk to God everywhere and always. Many people, nagigilty sila na as if ang time lang sa Panginoon ay yung quiet time. No, of course, mahalaga yun, pero you cannot box God. He can talk right now. He can talk. By the way, He's talking to you right now. God is your friend and loves to spend time with you. Pray. Spend time with God. Have a date with God all the time. Kung kakain ka sa trabaho mo ng mag-isa, or dinner, may mga sharing kami kagabi, kung ayaw mo nang sumama sa mga environment na may invite ka may expose ka sa worldly habits, edi kumain ka mag-isa, kasama mo si Jesus. So, pray, read your Bible, meet. So, read, pray, meet. You are now part of God's family with everyone that believes in Him. And then share, you are now a disciple of Jesus. And tell others what you are experiencing with God in your life and what Jesus had done for them. So,
ito po ang puso ng Panginoon. Gusto ng Diyos na hindi lang tayo maligtas, kundi lumago at mamuhay na naaayon at nararapat sa Panginoon. And sometimes when we share the gospel, nakakaligtaan natin na may intention ng Diyos na ibalik yung original na design na gusto niya para sa atin. Kaya gusto niya na mamuhay tayo doon sa panibagong buhay na nilaan niya para sa atin. And so the 4 questions: do you believe that God knows and loves you? Siguro yan yung maging discussion natin mamaya. What do you regret most in your life? Kung meron kayong pinaka-nire-regret sa inyong buhay, ano kaya ito? Who is Jesus for you personally? Again who is Jesus for you personally? Hindi sa kung ano yung narinig nyo, kung ano yung nabasa nyo, sinabi nyo ng pastor o ng mga ibang tao. Hindi yung truth about kay Jesus, kundi sino talaga si Jesus sa iyo personally. And if Jesus were standing in front of you, nasa harap natin siya ngayon, at tatanungin niya tayo ngayon, do you want to live with me and for me? Anong isasagot nyo? Yan, pag-usapan natin mamaya. But bago po ako magtapos sa sermon, gusto ko pong tawagin ng isang kapatid sa Panginoon to testify about God's goodness and faithfulness sa kanyang buhay. And salamat sa kanyang buhay at narito po siya handang magpatotoo sa inyo sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa kanya. I want to call on Ate Camille Orioste to... Pwede may patong din yung papel ko sa... Nakabahan po. Sige lang, basahin mo lang. Kinakabahan po ako. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Camille. Kung hindi nakakilala sa akin, kinakabahan po talaga ako. Wait lang po Okay po. Babasahin ko na lang po para hindi ako kabahan. Nagsimula po ang pagkakaroon ko ng relasyon kay God through discipleship and Bible study nila Sister Gina. Si Sister Naji. At saka ni Sister Milka. Kinakabahan talaga ako. Sa aming tahanan po. And thank you, Sister Gina, sa patience po na inilaan mo po sa family namin upang mabahaginan kami ng salita ng Diyos. Lagi po kasi ako natanggi. Alam ko din po at nabanggit nyo din po sa akin na ang tagal nyo pong pinagdarasal na ang pagkakataong pong ito na mabahaginan nga po kami ng salita ng Diyos. At matagal na rin po itong ipinagdarasal ng bunso naming kapatid na si Marilee na kumilala at magbalik loob kami sa Panginoon. Lima po kami magkakapatid at ako po ang ikalawa sa panganay. Iba-iba po kami ng nilakihan. Iba-iba po ang nag-alaga sa amin. Ako po ay dinala ng aking ama sa Liliw upang ipaalaga po sa kanyang kapatid at sa aking lola. 5 months old pa lamang ako nang ako'y paalagaan doon. At nung ako po ay 10 taong gulang, iniuwi na po ako sa aming bahay dito sa Nagcarlan. Kami po ay nakatira sa Barangay Bambang at kapitbahay po namin si Mopert noon.
At pag po kami nag-aaway, kakatok si Mappert. O, nag-aaway na naman kayo. Malungkot po para sa akin na mawalay sa aking tiya at lola na nagpalaki sa akin. Bata pa lamang po ako, ramdam ko na po na napakahina ng loob ko. Takot po akong makihalubilo at lagi po akong nasa isang tabi. Masasabi ko po na marami pong mga naging problema sa aming pamilya at lingid po sa kaalaman ng aking mga magulang na natuto rin po akong magtanim ng sama ng loob at naging mapaghanap po ako. Kahit mahina po ang aking loob, natapos ko po ang elementary at high school na kahit po laman ng puso't isip ko na marami pong mga bagay na hindi ko kayang gawin. Nung tumuntong po ako ng kolehiyo, mas lalo po akong pinanghinaan ng loob. Ramdam ko po yung laging pangangamba at takot sa mga bagay-bagay. Wala po akong masabihan ng aking nararamdaman dahil hindi naman po maganda ang relasyon naming magkakapatid at bata pa po sila noon. Baka hindi po nila ako maunawaan. Hindi ko rin po masabi sa aking mga magulang dahil sa takot na mapagsalitaan po ako ng hindi maganda. Doon po nagsimula ang nervous breakdown ko at hindi pagkakatulog. At dahil po sa sakit kong ito, napilitan po akong tumigil sa kolehiyo. Gumaling po ako, subalit sa halip po na magpasalamat sa Diyos, ay lalo po akong lumayo sa Kanya. Marami akong naging tanong kay Lord. Teka lang po, iinom lang po ako. Thank you. Yun nga po, marami akong naging tanong kay Lord. Bakit ako nagkaganito? Bakit hindi ko natapos yung pag-aaral ko? At bakit nawalan ako ng mga kaibigan? At bakit napag-iwanan na po ako? At sa tuwing ako ay tutulog, ang lagi kong banggit kay Lord. Lord, wag na po sana akong magising. Sabi ko po, hindi ako iiyak. Ilang beses pong sumingga ang aking sakit. At sabi po ng doktor, ang diagnosis po sa akin, ako ay may bipolar disorder. Ito yung sakit sa pag-iisip kung saan ang isang individual ay sinusumpong ng matinding depresyon. At sa tuwing ako'y susumpungin, din ko nararamdaman ng matinding galit sa puso ko. Ilang beses po akong dinala sa rehabilitation. At dahil po ang aking lolo ay may konting maitutulong pinansyal nung nabubuhay pa, sa mga private rehabilitation hospital for mental health ako nako-confine. Doon ko po naranasang itali dahil po sa behavior ko at para kumalma po ay kinakailangan ko pong turukan ng pampakalma. At para po makatulog ako, kailangan ko pong uminom ng sleeping pills. Tanda ko po noon, siguro mga 7 tablets ang iniinom ko maghapon para lang kumalma.
Kaya po talaga po ang pagtatanim ng galit at sama ng loob ay walang maidudulot po sa atin. Sa halip po ay ito'y nagdudulot po sa atin ng depresyon, anxiety, pananakit sa sarili, at sa mga taong nakapaligid sa atin. At sadya pong napakahirap nang walang relasyon sa Panginoon. At ito nga pong taong 2021, sinumpong po ulit ako ng aking sakit. Dahil patay na nga po ang aking lolo. Nakatuwang ko po sa aking gamutan. Sa halip na sa private rehabilitation po ako dalhin. Sa isang public hospital po ako dinala sa Mandaluyong. Napakahirap po naging sitwasyon ko po doon. Dahil nga po sa libre. Doon kami, sa isang kwarto po, nasa 30 persons po kami. Then sahig lang po yung tulugan namin. At sa habag at awa po ng Diyos, sa loob po ng 1 buwan, ako po ay gumaling at nakauwi na po sa aming tahanan. Iinom po muna ako. Nanginginig po kasi ako. Ngayon po, natutunan ko pong humingi ng kapatawaran sa Diyos, pagsisihan ng aking mga nagawang kasalanan, at natutunan ko din po na sa Diyos lamang po natin makakamtan ang tunay na kapayapaan, pagtanggap at pagmamahal. Sa awa ng Diyos, hindi na po ako umiinom ng gamot. 3 taon na po. Salamat din po sa Kanya na 2 na kami sa pamilya ang kumikilala ngayon sa Panginoong Jesus. At praying po 3 na si tatay. Kaso po nasa kabila po siya eh. This year, 2024 po, ay naka-attend ako ng Knowing Christ Retreat po dito sa CTTP na Carlan. And after few months ay bautismuhan po ako ni Pastor RJ. Pasensya na po, hindi ko na po kayo naimbita. Kasabay po ng aking bunsong kapatid. Nirush po kasi talaga ng kapatid ko eh. Di ba, Pastor? Kaya po salamat. Kahit busy si Pastor sa Korea, tumugon naman siya sa kakulitan ng kapatid ko. Ang hiling ko lang po at panalangin ay ang patuloy na paglago ng aking relasyon po sa Kanya at ng aming pamilya po. Mayun po. Salamat po sa inyong pakikinig. And sabi nga po, we fall, we break, we fail, but with God, we rise, we heal, we overcome. And to God be all the glory. Salamat po. Yan, pwedeng manatili ka muna sa unan. Pwede bang sabay-sabay natin ipag-pray si Ate Camille? So sa pagkakataong to, nakita natin na napaka-courageous ni Ate Camille. So, and nagpakita ka ng katapangan sa pagkakataong ito, and I believe ito na ang simula ng patuloy na paggamit sa iyo ng Panginoon upang maitanghal ang kabutihan niya. Sabay-sabay po natin siyang ipag-pray. Father, we glorify you, we give thanks to you, and salamat po sa aming kapatid na si Ate Camille. We pray pa na kagaya ng kanyang hiling ay lumago siya sa Panginoon at lumalim at tumibay pa, at hindi lang siya kundi ang kanyang buong pamilya. And whatever na shinare niya, Panginoon, sa congregation na ito,
we pray na hindi to gamitin ng kaaway sa kanya, and bagkos itong mga istoryang ito ang patunay kung gaano ka kabuti at katapat, kung sino ka na hindi lang tagapagligtas kundi tagapagpagaling. And we ask, Lord, that you would continue to use her mightily and strengthen her, and give her a steady heart, a steadfast heart, na no matter na kung ano man pa ang pagdadaanan niya sa pagsunod sa iyo, ay manatili siyang nakatayo. And nandito rin, Panginoon, ang body of Christ to support each other sa aming paglago sa Panginoon. Thank you, God. And we bless her and ang kanyang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you. And can we close in prayer bago po tayo mag-closing song? And can I invite the worship team to come up front, and let's pray. Father, we thank you, God, for your word. Tunay nga, Lord, na kami mahina, kapos, kulang, and pero because of your great love, your grace and mercy for us, you made the way. You made a way for us. And this life will never be perfect, apart for perfect, but we have a perfect God who will be with us through all the way. And we are looking forward to see you face to face, Lord, because dun sa inaasam namin, Panginoon, mangyayari yung perfection. And right now, may we live by faith and through faith. At hayaan mo, Panginoon, na yung mga salita ang patuloy ng panghawakan namin sa lahat ng oras at panahon. Thank you, God. Thank you, Jesus, for dying on the cross for us and for giving us the new life. And I pray that each and every one of us will walk in this newness of life, so that patuloy na ma-enjoy namin yung buhay na ganap at kasaya-saya na gusto mo para sa amin. Salamat po, Panginoon. At ang pagpapala ng Diyos Ama ay sumaating lahat. May the love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ at ang pagsama ng banal na Espiritu ay sumaating lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ngayon po. Good morning po ulit sa bawat isa. Tunay na napakabuti po ng ating Diyos at sa ating message na narinig. Ang sarap lang pong i-reflect lagi yung gospel kasi tama po ba? Ito yung yung pinaka-foundation kung bakit tayo nagpapatuloy sa ating faith, sa ating journey with the Lord. Kung ano yung ginawa ni Christ on that cross. And as we have heard yung challenge sa atin, ano yung response natin? Will we choose to follow Christ? And as we sing this song, it's a new song. It's a title po is Abide. And this morning, can we just worship the Lord and ask, Lord, we just want to abide in you. We just want to worship you. We just want to be with you. And samahan niyo po akong patuloy na awitan ng ating Panginoon. Yes, God. We worship you. We worship. Hallelujah. Worship you. Yes, God. We worship you, Jesus. We sing for my waking breath. For my waking breath, for my daily bread, I depend on you. I depend on you. I depend on you for the sun to rise, for my sleep at night. I depend on you. Yes, I depend. Once again we sing for my waking breath. For my waking breath. For my daily bread. Yes, God. I depend on you. I depend
depend on you for the sun to rise, sun to rise, for my sleep at night. I depend on you. Yes, I depend on you. We sing, you're the way, the truth. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Yes, God, we sing where the Spirit leads, where the Spirit leads. As I'm following, yes, God, I depend on you. Yes, we depend on you. As I depend on you for the victories. Yes, Father, still in front of me. And I depend. Come on, we sing. I depend. Yes, I depend on you. For you are the way. You're the way, the truth, and the life. You're the well. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Hold me close and teach me to be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am yours forever, you're mine. Draw me close, once again we sing, you're the way. Yes, God, you're the way, the truth, and the life. You're the way that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and deep. Be my strength, my song in the yes, God. Be my own, my treasure, my prize. I am yours forever, you're mine. Draw me close and teach me to abide. Oh God, would you teach us to abide? Thank you, Jesus. Come on, we sing. When I pass through that, as I enter rest, we will depend on you, God. Yes, I will depend on you for eternal life, for eternal life, to be raised with Christ. I will depend on you. I depend on. Yes, God, we will depend on you. We depend on you. For you are the way. You're the way, the truth, and come on, we sing. You're the well that never runs dry. I'm branch and you are the vine. Come on, draw me close and teach me to be my strength, my song in the night. Come on, be my own, my treasure, my prize. I am yours forever, you're mine. Sabihin natin sa Panginoon, you're the way, the truth. You're the way, truth, and come on, church, we sing. You're the way that never runs dry.
close indeed. Be my strength, God. Be my strength. Sabihin natin sa Panginoon. Be my all, my treasure, my prize. I am yours, forever you're mine. Draw me close and teach. For the last time we sing, you're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close indeed. Be my strength. Be my strength. My song in the night. Oh, my treasure, my prize. I am yours, forever you're mine. Draw me close and teach me to abide. Would you teach us to abide, God? Would you teach us to abide? Hallelujah, Father. Help us, Father, to really draw near you. Because hindi po namin kaya, Panginoon, if we will rely on ourselves, Father. Thank you for this faith, God, na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. And reminding us, God, on what you've done on the cross. Patuloy lang na pinapakita sa amin, God, na it's you that we need, Panginoon. And help us to really decide, Panginoon. It's our response, Panginoon, to decide to follow you. To you alone the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. To God be the glory. Praise. Amen. Praise the Lord. Sino pong masaya ang puso sa natanggap ngayong umagang ito? Yan. At masayang-masaya po tayo na talagang everyday ay pinipreach natin sa sarili natin yung gospel. So, ang bilis po i-share nun, no? This week, let us share yung 4 symbols. Ano nga po ulit yung 4 symbols na yun? First is heart, that symbolizes God's love for us. So John 3:16, pasok na natin. Then, ano po yun? Division. So from the word itself, we were separated from the love of God. Isaiah 59:2. And then the third one po is the cross, na si Jesus ay namatay sa cross para sa iyo at para sa ating lahat. And the fourth one is the question mark. Will you accept Jesus as your Lord and Savior? Amen? Amen po ba? Maaari na po natin talagang ma-share yun kahit kumakain lang tayo, nagkakape lang tayo, at nakikipag-usap po tayo sa mga kapamilya natin, mga katrabaho natin, at mga kaklase natin. Amen po ba? Will you share Christ? Yan. So si Christ nga po talaga yung dapat nating i-share ngayong season of Christmas. At dahil dyan ay let's have yung details po ng binabanggit po ni Pastor RJ kanina about sa ating Christmas celebration. Sino pong excited na dito sa ating Christmas celebration? Yan. So magaganap po ito sa Sunday na po, 9 a.m. to 3 p.m. Yan. Next slide, please. Yan. Bring food for potluck sharing during lunch. So katulad po na nasabi kanina, pwede po magdala po tayo ng food natin for our family, for our dig group. At kung may mga invite po tayo ay mag-share din po tayo ng food para po sa kanila. Pero kagaya po ng ating tradisyon ay pagsasama-samahin po natin yung food natin sa Sunday. You may bring raffle gifts, cash or in kind. Kanina po nabanggit yung cash daw po ay 500. Ayan. Ayan. Pero
pwede na po kayong magbigay na po ngayon sa ating ushering team headed by Sister Dana, kung may cash man po or in-kind, para po ma-organize na po din nila. Hanggang, bali pagdating nyo po dito ng Sunday ay iabot nyo na po sa ating ushering team. And then for the special number po, kindly reach out po kay Brother Caleb. And then wear something navy blue, kagaya po ng nasa pubmat natin. Navy blue, yellow, or gold. Or kahit hindi naman po pure, basta may touch of either navy blue or either yellow or gold. Yan. And most importantly, I invite your loved ones, especially those you've been praying for, to know Christ and grow in their relationship with Him. Yan. So, ito po ay evangelistic at even nung December pa po ay nag-start na po tayo ng evangelistic sermon natin, and mag-invite pa po tayo. The best gift that we can give them is what po? Si Christ mismo. Yung love na binigay sa atin ng Panginoon, and we want na madami pong makarinig ng salita ng Panginoon. So, bring your families, bring your friends po dito sa ating bahay-sambahan. So, yun po. Kung may question man po kayo, at lalo na po dun sa magsa-special number po, may mga narinig po kung sasayaw sila, meron naman pong kakanta. Yan. So, lapit na po kayo agad kay Brother Caleb para po makapag-coordinate na po tayo. And then, for our project Lilim, yan, restoring our church roof, ay nakalikom na po tayo ng 3,000 pesos just this Sunday po. And we are raising 93,000 pesos pa po. Yan. So, ang target po nito ay, dahil maulan nga po dito sa atin, especially dito sa Nagkerlan, ay by January po, ay ipapaayos na po ang ating roof. So, yan. 93,000 po. Nandito po yung, dinagdag na po dito yung ating Project Lilim. So, you can just check this po at ilagay lang po yung amount. If you want to have more details po, ay kindly connect lang po to Sister Rhea. Yan. So, again, it's 93,000 at maliit lang po ito dahil ang Diyos po ang magpo-provide sa atin. Amen po. So, this time po ay inaayahan ko po na tayo ay mag-groupings. Meron po tayong 4 na questions po kanina. So, we group ourselves into 3 or 4 members po. Sige po. God bless po everyone.